Naku, viral ho ngayon sa mundo ng social media ang sagutan nitong si Amy Marcos manggagamit at nitong si Ping Lacson Boytago. At base sa reaksyon ng ating mga kababayan sa mundo ng social media, pikon na itong si Ping Lacson sa mga tirada nitong si Amy Marcos manggagamit. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumal sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ang bottom line dito, Amy, sabihin mo kasi sa kapatid mo, huwag siyang magpauto dito sa dalawang unggoy na to. Kaya kahit anong gawin ng kapatid mong bangag, todo tanggol yang si Soto at yang si Ping Lacson. Kasi yung dalawa na yan, ang kapatid mo lang na presidente ang nauto nila. Nagpapansin din yung dalawa na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaso hindi sila pinansin. Kaya binanatan nila. Kahit paano naman ito nga si Soto ngayong mga panahon na to sinasabi niya kaibigan niya daw mga Duterte. Kaibigan. Saka kasinungaling mo, puti na lahat buhok mo. Tingnan mo at dito rin mo pala sa video na to. Pag-uusapan ho natin yung interview na yan itong si Tuta Soto diyan sa Senate media ha. Unahin na ho muna natin ang away nitong dalawang unggoy na to sa mundo ng social media. Bumana to kasi itong si Pinky. Ang sabi ho niya, naku matindi ho itong mga kababayan. Matindi ho itong away na to. Ito ho ang pinag-ugatan ng away nitong si Amy Marcos at nitong si Ping Lacson Boytago. Ito ho mga kababayan, ito ho ang pinag-ugatan ng awayang Amy Marcos at Ping Lacson Boytago. Ito, Sen Lacson versus Sen Amy Marcos. Itinanggi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pahayag ni Sen Amy Marcos na pinagbawalan umano ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee na iugnay ang ilang personalidad tulad ng kanyang pinsan na si Leyte 1st District Rep Martin Romualdez sa issue ng maanumalyang flood control project. Ayon ba ang dahilan manang Amy? Kaya hindi ka dumadalo sa mga hearing? O kaya naman pala. Kung pinagbawalan kayo, hindi na ako magtataka dyan. Di ba? Aso ni Martin Romualdez yung dalawa na yan Si Tuta Soto at yung si Ping Lacson Boytago. Aso ho ni Martin Romualdez yan. Kung anong gustong mangyari ni Martin Romualdez sa hearing, yun ho masusunod. Pagka sinabi ni Martin Romualdez, tigil ang hearing. Tigil ang hearing. Pagka sinabi ni Martin Romualdez, dapat ganito ang katunguhan yan. Ganon na mangyayari dyan. Pagka sinabi ni Martin Romualdez na wala akong kinalaman, absuelto yan. Unang-una, paano niya sasabihin, pinagbawalan, hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Talagang hindi siya mag-a-attend. Naktanto ka, pinagbawalan nga Paano ka pa a-attend kung pinagbawalan ka na? Saan ni Lacson? Yun daw sabi nitong si Ping Lacson Boytago. Ito talaga si Ping, oo. Di natin malaman kung ano nangyayari dito sa mama na to. Matino naman utak nito dati Meron akong nasabi ko ito, the best response to nonsense is silence. Pero pagka nag-insulto na, hindi mo na rin pwede i-disregard dagdag ng senador. Di bumanat ka, di mag-hearing ka. Di wag mong pagbawalan yung mga miyembro ng minority na i-connecta kay Martin Romualdez na amo mo. Yung usapin ng mga maanumalyang flood control project. Di ba? Yung nagkakainitan nga kayo ni Senator Rodante Marcoleta Di ba? Banat ka kasi. Yan ang problema. Tingnan nyo ho yan mga kababayan. Pinalitan ng Senate Blue Ribbon Committee chairperson. Nung pinalitan sila, Senator Rodante Marcoleta, nagkandaleche-leche na. Pansin niyo ho ba yun mga kababayan? Ito. Ini-insulto niya ang Blue Ribbon Committee. Ina-undermine niya ang integridad ng committee. Na member din naman siya doon. Bakit di siya mag-attend at tanungin niya? Paano nga siya magtatanong kung pinagbabawalan nyo na hindi pa nag-uumpisa? Ito talaga si Ping Lacson, di natin malaman minsan. May saltik ka ba, Sen Ping? Lipat tayo. Ito matindi dyan. Nabasa ko lang ito kay Pambansang Dalaga. Aktibo si Pambansang Dalaga. Nako, ito talagang ali na to. Ito talaga yung tipong Ito talaga yung pinaka-marites ngayon sa social media. Nako, ito nagpapainit sa usapan yung ali na yan. Si Pambansang Dalaga. Yan ang sa totoo lang. Kung di niya naman ni-senior yan, di naman natin makikita. Hindi naman tayo magiging curious kung sinong kaaway nitong si Mangga. Siya nagpapainit. Senator Ping, si Pambansang Dalaga may kasalanan dito. Hindi ako Hanapin mo siya. Ito.
Medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yan ay wishlist na binigay sa DPWH Central Office. O, yun daw yung mga wishlist. Kasi nagbibigay yan, syempre, kaya meron kang senador ka. Ito, hindi ko dinidepensa si Mangga gamit dito. Normal yon. Halimbawa, malapit ako kay Mangga, pero malayo ako sa kanya. Ang linalapitan ko lang, yung hindi mga mangga. 'Di ba? Yung talagang ika nga para sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Yung mga kinakausap natin. Pero pagdating kay Mangga, mangmanggahan yan eh. 'Di ba? Sa defense ni Mangga, halimbawa ako, mayor ako at malapit ako dito kay Mangga. Ngayon, umihilang ang palaka, lumulubog ang baryo ko. O meron lumulubog sa mga baryo ko. Sen, pwede mo naman ilapit ito sa DPWH. Yung namin, yung governor namin, hindi ako masyadong pinapansin eh. Diba? Kalaban ko siya nung uling politika uling eleksyon eh. Kung na maglapit nito. Si Amy dadalhin sa DPWH kasama sa kanyang mga wishlist. Diba? Ganun lang naman ho yung mga kababayan. Ito, clueless ba siya na kaming mga opposition, lahat FLR or for later list. Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat. Nila Bongo, Bato at Robin. Ganon. Yung mga for later release, walang lumabas. Pambihira. Palakpakan. Adik yung kapatid eh. Di ba? Politika lahat. Ang gusto lang kasi nila yung mga kung tawagin ho ghost project. Kung yan hindi ghost project, hindi papasayan sa DPWH. At malay ko ba sa allocable ng admin? Sa aming dalawa, hindi ako ang abogado ng Malacanang. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsuntukan. Sure ako, talo ako dyan. Naku, nakikipagsuntukan ba? Baka sabunutan. Maldita ka, lagnyakang Pinky ka. Kaya pala Pinky na ngayon tawag sa'yo sa social media. Nanununtok lang ba? Walang niya talaga. Nanggigigil ka na. Nanggigigil ka na, Ping. Oh. Kung nanggigigil ka na, ituloy natin to. Eto na ho mga... ito banat nitong si Amy Marcos. Teka lang ho. Hindi na. Ito na, rekta natin. Sagot ni Senator Amy Marcos sa mga hanas ni Senator Ping, gigil yarn. Baka makipagsuntukan. Ba't mo nga naman kasi binabawalan? Ito talaga si Ping. Next! Ito na ho mga kababayan. Ito na talaga. Ito na. Yung mga yung patikim pa lang. Ito na. Mayroon siyang Senator Amy Marcos allocable. Doon na 1.5 billion sa NEP, sa Cabral Files. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork, anak ng Petrang Garapata. Naku, sumagot itong si Mangga. Alam nga naman di sasagot yan. Mangga yan eh. Ito na. Di niya alam na lahat yan ay wishlist na binigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya? Dapat yung tono ni Senator clueless ba siya na kaming mga opposition lahat FLR or for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat, nila Bongo at Bato at Robin. Malandi. Ayun ho mga kababayan, ang naging sagot nitong si Amy Marcos dito kay Ping Lacson. Ngayon ang tanong, siyempre bukas Lunes, di ba? Ay Lunes na pala ngayon. Na pinapanood nyo ho ito, Lunes na. Lunes, siyempre, yan ho nga ang umpisahan ng balagbagan. Kaya naman, bago pa ho nga lumabas yung mga malulupit na update, pakinggan ho muna natin itong si Ping Lacson Boytago. Ay, mali. Itong si Tuta Soto. Ito kasi si Senator Amy Marcos, di niya pagsabihan yung kapatid niyang bangag eh. Sabihin mo, wag siya magpauto dito kay Soto at dito kay Ping. Yung dalawa na yan, pagka ikaw nauto ka ng mga yan, pagtatanggol ka ng mga yan. Pero pagka ikaw, yung independent ka, hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga pambubola ng mga senador na walang bitaw pagdating sa eleksyon,
Di ka naman aanuin yan, di ka naman papansinin. Pero dahil nga uto at wasted bangag yung kapatid mo, di ba? Walang ginawa kundi sumingot ng sumingot at talagang uutuhin siya ng 2 unggoy na yan. Oh, dito tayo. Tuta, game. I think merong pinasang ordinance din tungkol po dito. Pero sa inyo po ba, sir, kung sakaling isulong nyo nga natin. yung bill, yung sa anti-EPA lang po. Naku, Kasi anti-EPA diba yan. yung Pasig, I think merong pinasang ordinance din tungkol po Anti-epal, oh. dito. Pero sa inyo po Yun. ba, sir, kung sakaling isulong nyo nga yung bill, ano po yung magiging saklaw nito? Limitado lang po ba doon sa pamimigay po ba ng ayuda? O pati yung mga pangalan sa mga, halimbawa sa mga ospital, bawal na rin po yung mga pangalan ng politiko? Kung, alam mo sa akin na in general dapat bawal lahat. Bawal lahat. Lalo na pag pera ng taong bayan ang ginagamit. Ako nga medyo kahit yung sarili mo, let's say, sarili mong pera, gagamitin mo para sa ospital, sa mga ganyan. Tapos i-broadcast mo. Ano kwenta nun? I-broadcast mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? You should not let the left hand know what the right hand is doing. Hindi naman natutuwa ang Panginoon doon sa tumutulong ka, tapos pinagyayabang mo eh. Tama yun. So, Totoo naman yung sinabi ng pagka ikaw tumulong ka, ano mo na lang, secret. Hindi yung mayat maya binobroadcast mo. Ako, tumulong ako dyan ha. Tapos pagka tumindi ang saltik mo, susumbatan mo pa yan. Tinulungan kita, walang yaka. Ganyan yan, di ba? Para kasi Raulo nun. siguro pag ginawa natin yung anti-EPAL, kompleto. Mag-election niya, iboto niyo ako. Gobyerno, you are elected or you're appointed to serve. Hindi para kumita. Hindi para magpasikat. So, sana maging ganun ang mentality ng mga kababayan din natin pag boboboto na sila. Bumubu. Pagka yung mga nakikita mo yung mga pangalan at pa-display ng mga kung ano-ano, yung mga ganun, wag mo na kagad iboto. EPAL eh. Di ba? Ano pa yung nakikita nyo dapat parusa kung sakaling lumabag po yung mga politiko? Pag-usapan muna natin yan. Medyo pag-usapan natin. Maraming pwedeng sanction. Anong sanction? Like Oh. pwedeng perpetual disqualification. Hoy, mabigat mabigat. Paano pagkapangalan ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, AX Distribution? Paano pagka ganun? Perpetual disqualification? Hello? Paano pagka nakalagay doon sa tarpaulin, Kong Honorable Martin Romualdez, Tupad Distribution, perpetually disqualify na siya, ganon. Huwag ka ng bato, 2, iumpog mo sa ulo mo, yun, perpetually disqualify ka na nun. Pero ang anti-EPAL na yan, anak ng tawa, imposible na naman yan. Imposible yung anti-EPAL eh. Yung punto ng mga taga-saganang mamamayan, merong covered court, pangalan ng covered court, congressman, donated, project of, di ba? Doon yung sinagawa, yung envelope na pinaglagyan, from, tapos ang usapan, congressman pa rin naman. Anong tayo anti-EPAL? Ano? To hold public office, mga gano'n, mabigat yun. Pero para mong death penalty yun. Lalo na kung mahilig na politiko. Tapos perpetual disqualification, parang death penalty ng political career niya. Hindi parang. Death penalty talaga ng political career. Okay. Salamat po, SP. Okay, welcome. SP next po si Dexter Ganibe po. Yeah, Dexter. SP. SP, magandang umaga po. Dexter ng Abante. SP. Yeah, Dexter. Ako. SP, sa kabila po nung hakbang ng Senado para sa transparency sa budget deliberation, naging mababa pa rin yung trust and approval rating ng Senado batay dito sa pahayag year-end survey noong December. Ano po masasabi niyo po dito?
kasi hindi pa nila nararamdaman eh. Hindi pa nila nakikita, hindi na broadcast mabuti. I-broadcast mo, isa-isahin mo anong ginagawa nyo, pagtigil sa hearing, pag-aprobado sa panibagong palsipikadong budget at pagpapakaaso sa magpinsan na si Raulo. Yan ang ginagawa ngayon ng Senado. Ano pa i-broadcast? Oy, Sota, lang niya ka ayusin mo buhay mo ha. Ano pang ayun, inisa-isa ko na. Oh. Kung ano ang ginagawa ng Senado, kung anong klaseng proteksyon ang ginagawa ng Senado para sa pera nila, para sa kapakanan nila, hindi pa nakikita ng mga kababayan natin yan eh. Kaya hindi nakakapagtaka na mababa ang approval or trust rating. Maganda man yung trust rating or approval rating pero malaki yung distrust eh. So, Oo. yun ang nakakasira dun sa stats nun eh. Pero, Sen, ano po yung mga hakbang na maaari pong gawin ng inyong pamunuan para maibalik po yung mataas na tiwala ng publiko sa institusyon? Bukas na palad, ika nga, open. Kala ko Mariang Palad. Bukas ulit, sorry. Bukas na palad pala. Akala ko ito talaga, ito kasi si Escalera eh. Pambihira. Bukas na palad. Oh. Bukas na palad. Nakaganyan eh, bukas na palad. Oh. Sino magbibigay? Ganun ba? Kuta. Bukas na palad. Oh. Wala na si ano. Wala na yung mga... Sino ba pinagtatanggol niyo sa Senado? Ayun ang palad namin bukas. Impeachment ni BP Sara, bukas na palad. Kailangan open ng Senado. Open na makita nila kung anong ginagawa. Oh. Bukas na palad. At kung paano nakakarating sa kanila, sa benepisyo nila yung aming mga ginagawa na batas or yung mga nagawa sa budget para pakinabangan ng ating mga kababayan. That's the only way to do it. Kasi kahit anong araw pa eh, alam mo, hindi mahirap din talagang basta ano yun natin yung sa yung tungkol sa survey sa mga performance ng mga senador o ng mga politiko. Siguro karamihan sa inyo naging experience na rin Oh. kasi nag-experience ko to all throughout this so many years, more than 24 years na nasa senador. 24 years ka na sa Senado, wala pa rin kwenta, kurakot pa rin na sambayan nakukurakot pa rin ang kaban na sambayan ng Pilipinas. So anong pinagmamalaki mo? Please naman, Pingo, ay tutao, pagka nagsasalita ka, wag mo nang ipangalandakan sa yung sobrang tagal mo sa politika. Gayong ang karamihan ng nasambayan ng Pilipino, lubog pa rin sa kahirapan. Hindi nakakapogi sa'yo, Brad. Sa totoo lang, hindi nakakapogi yung sasabi mo, all throughout these years, 26 years na ako, o kung ilang taong ka man dyan sa pagiging senador mo, papolitika mo, anong contribution mo sa sambayan ng Pilipino? Maliban sa pagiging bukas kamay mo. Sa Senado ko eh. Bali 26, pati 2 years ko sa executive department. Yeah. Nakita ko na pagka ikaw ay kilala ka, na politiko, Yan, sige. wala kang ginagawa. Mataas ang rating at approval rating mo. Napansin ko yun eh. Dati sa mga senador, nagtinignan mo. Pagka politiko ka tapos wala kang ginagawa, mataas ang approval at trust rating mo. Bakit si BP Sara? Meron naman siyang ginagawa pero mataas ang approval at trust rating niya. Ibig sabihin, si dating Pangulong Rodrigo Duterte walang ginagawa. Oh, ganon. Kaya paalis na lang si Tatay Digong, ang approval at trust rating niya 80% pa rin walang ginagawa. So pagka may ginagawa ka, balik na rin natin yon, bababa ang approval at trust rating mo. Naknanto ko. Kuha ka ng dalawang bato sa ulo mo, kamay mo, ipukpuk mo, yun ang ibukas kamay mo. Naknanto kong prinsipyo yun. Pag wala kang ginagawa, mataas ang approval at trust rating mo. Pagka may ginagawa ka naman, bababa ang approval at trust rating mo. Ano yung mga survey nila pang si Raulo, ganon. Ang daming batas ni ganito, sabi ko eh. Dati kasi meron kaming lahat ng 24 senators kasama rin sa survey. Pero survey na gano'n ang nagpapasurvey kami nung araw eh. Matataas yung walang masyadong ginagawa eh.
Kasi dahil ang iisip nila ay walang ginagawang masama ito eh. Pero wala rin ginagawa yun. Hindi. Hindi, di ba? Hindi. So, Mali naman yung prinsipyo na yon. Anak ng tokwa. So pagka wala kang, hindi ka nakikipagpartisipa sa diskusyon, sa debate, o wala kang batas na itinutulak dyan sa Senado, mas mataas sa survey mo, hindi totoo yun. So, ang gusto mo, i-generalize mo ngayon ang Senado dahil nagtatrabaho kayo at may ginagawa kayo, rini-reverse mo na kung saan, kaya napakababa ng survey approval rate, at trust rating at approval rating mo. Sino bang nasasagasaan nyo kung sakaling meron kayong ginagawa sa Senado? Mga oligarko, magnanakaw, kurakot. Yun, sino dapat makikinabang sa mga ginagawa nyo? Ordinaryong Pilipino, mahihirap, mga walang trabaho, gutom ngayong mga panahon na to. Anong nangyayari sa Senado natin ngayon? Sinong nakikinabang sa Senado? Mga oligarko, mga magnanakaw, kurakot, mga siraulo sa pamahalaan. Sinong mga naapektuhan? Sinong nahihirapan? Mga mahihirap, hindi pinapansin, mga walang makain, trabaho. Ngayon nagtataka ka, marami nga kayong ginagawa, sinong nakikinabang? Yung mga kaibigan ng amo mong mga oligarko. Huwag na tayo mag-ungguyan dito, Tuta Soto. 2026 na. Anak ng tokwa, yung pambobola na yan, siguro 1991, pwede pang gumana yan. Pero 2026 na tayo eh, linoloko mo pa kami. Tagal na naming loko-loko, lulukoy mo pa kami? okay lang ang approval at trust rating. So, tingnan nyo. Ano? Dahil yung mga tingnan nyo, yung mga masyadong ginagawa, mataas ang rating. Hindi. Nung panahon ni Tatay Digong, napakataas ng approval rating at trust rating ng Senado. Kasi may ginagawa. Ramdam ang ginagawa. Hindi si Raulo mga Pilipino para sabihin mo na may ginagawa kami. Pagka wala kayong ginagawa, mataas ang approval at trust rating nyo. Hindi. Lalong mababa ang approval at trust rating nyo kasi walang nararamdaman na sambayan ng Pilipino na trabaho na nanggagaling dyan sa bulwagan na yan. Ang problema dito, may nagtatrabaho nga kayo kaso hindi para sa sambayan ng Pilipino. Ano, si Raulo yung mga sinisurvey nila? Ganon. Tinatanong sila, satisfy ka ba sa ginagawa nitong si Puro Uban sa bansa ngayon? Ganon. Sasagot ng nagsisurvey, anak ng, grabe naman. Nagtatrabaho sila, sasabihin ko, ang ganda ng resulta, bumababa ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Bumababa ang tax, 'di ba? Bumababa ang korupsyon, bumababa ang kriminalidad dahil yan sa trabaho ng Senado. Sasabihin ko, di ako satisfied. Ano, kung meron akong saltik sa utak, gano'n? Ngayon, yung may mga ginagawa, lalo na maganda pero controversial, naku, baba na rating yan. Ano magandang ginagawa controversial? Impeachment ni VP Sara. Yung pagtawag sa inyo ni Marcos Jr. during BICAM na kung saan hinaharas kayo. Nakikialam siya kung ano ng status diyan sa BICAM. Controversial, maganda. Oo, maganda siguro para dun sa amo mo. Pero para sa sambayan ng Pilipino, anak ng tokwa, kung pwede kayong murahin isa-isa ng buong sambayanan, ginawa na yan. Pakibaratan nyo nga, share nyo nga tong video na to para maraming. Gano'n ang... So... Hindi. Alam mo, argumento pa lang, alam mo na na mali ang premise, mali ang argumento, mali ang punto de vista. Anak ng tokwa, nagtatrabaho, ramdam na sambayan ng Pilipino, tapos mababa ang approval rating. Yan, daliring nakangarat, walang yaka. Diba? Tatrabaho kayo tapos ang approval trust rating nyo ganun. Ramdam na sambayan ng Pilipino ginagawa nyo. Yan ang problema. Kaya ang approval at trust rating ni Marcos Jr. ganyan kasi ginagawa nilang tanga ang sambayanan. It's a give and take thing dito sa issue ng survey Basta ikaw ay politiko ka, public servant ka, gawin mo yung trabaho mo. At ano ba trabaho ng public servant? Baka nakukonfuse ka ha? Baka nalilito ka. Ano ba ang trabaho ng public servant? Ngayon kung yung public servant at trabaho niya ay magnakaw, ginawa niya ang trabaho niya, talagang bababa ang approval at trust rating niya. Yung conforme ako doon, ika nga. Wala tayong pagtatalo na mangyayari dito. Approve 110%. Ngayon, tanong ko sa iyo, ano ba trabaho ng public servant para sa iyo? Ano ba ang trabaho ng elected government official para sa iyo? Ngayon kung ang nasa utak mo hindi tayo pareho, anak na to ko, di tayo magkakaintindihan dito. Kasi ang nasa utak ko, ang trabaho ng isang public servant magbigay
ng mga kapaki-pakinabang na tulong sa mga ordinaryong Pilipino. At kung yan ang ginagawa mo, for sure, sigurado, tataas ang rating mo. Pero kung ang iniisip mong trabaho nung mga public servant at elected government official, hatiran ng bale-balet ang pera sa kanilang mga bahay sa Forbes Park, ibang trabaho ang sinasabi mo, Brad. Bahala na yung, bahala na yung malaman ng mga kababayan na ginagawa ko. Yan bahala na. Kahit yung mga unpopular decision. Kapag mabuti para sa karamihan ng mga kababayan natin, kahit unpopular decision, you have to do it. Sir, maiba ako. Yung mga dating DPWH na nakakulong pa dyan sa officials, ganyan sa Senado, nananatili pa dyan, wala pang commitment order po. Oo. Hanggat hindi lumalabas yung mga kaso nila, hindi namin bibitawan yun. Huwag yung bitawan. Iburod nyo dyan. Wala namang problema sa amin yan. Huwag yung bitawan. Di nga kayo naghihiring eh. Diyan lang sila. Pakainin natin yung mga yan. We have until to hold on them. We have until Nangyari sa'yo. of 2028. Ano, kayo na lang hubang magbibira dito kay Ping Lacson Boytag, ay dito kay Tuta Soto. Kasi, ayoko na eh. Nakakaumay ba natin yung mga napakabobong mga argumento sa totoo lang mga kababayan? Nakakalungkot na meron tayong mga ganitong klaseng public servant. Pero sir, kapag bigyan daw po yung... Kaya natatawa din ako sa sinasabi, ilan na nakulong dyan, isa pa lang nakukulong, dalawa pa lang nakukulong, sabi nung meron akong narinig na komentarista eh. Nakakalimutan niya, may 4 na nakakulong sa amin. So, mali yung dialogue na isa lang nakukulong, dalawa lang nakukulong. Hindi. Yung inyo nakakontempt, yung pagkakakulong ng mga yung kriminal. Yung contempt, dahil hindi ka nakikipag-participate o hindi ka natripan ng chairman. Yun. Pero yung mga nakakulong sa presinto diyan sa city jail, iba yung mga nakakulong sa city jail, iba yung mga nakakontempt diyan sa Senado, binubola mo na naman kami. Ikaw talagang si Tuta, ginagawa mo na namang mga sambayan ng Pilipino. Siguro kung TV lang tayo ngayon at walang mainstream media, mabubola mo ang ating mga kababayan. Oo nga no, meron din palang nakakulong sa Senado. Hindi, nakakontempt lang yung mga yun. Diba, hindi lang nagustuhan ng committee yung tirada nila, the way na mag-explain sila. Ano lang yun. Pero yung mga nakakulong ngayon, legal, hindi na sinasabi hindi legal sa Senado. Yun, merong kasong nakasampa sa kanila. In-arrange sila na mag-shot sila, di ba? Na mag-shot ba yun sa Senado? Hindi. Wala namang ganun. Binubuking process ba yung mga nasa Senado? Hindi. Pinapasuot ba ng kulay orange yung mga nasa Senado? Hindi. Ilinalagay ba doon sa mga kulungan ng pambabae at panlalaki? Hindi. So hindi sila nakakulong. Contempt lang sila. May 4 sa amin. Sama yun sa bilang yun. Hindi kasama sa bilang yun. Hindi naman kulong yun. Contempt lang yun. Nakakulong sa Senado pero wala sa city jail. Dali mo sa city jail yan. I-booking process yan. I-mag-chat yan. Doon ang maniniwalang nakakulong yan. Kalukuhan itong si Tuta. Oo. Kuya Dex, andiyan ka pa? Dexter, Sige. Apo, sir. walang signal. SP next po si Ate Ayan, Paula. ito. Ayan, nawala. Ayan pala, sorry po. Ayan. Sen, nitong New Year and Christmas, parang may nagbanggit na napayagan daw na yung kanilang family ay makasamang pa-celebrate sa loob, yung family Oo. na nakakulang dyan. Biniyagan ko. Tinanong ko rin muna si chairman ng Blue Ribbon, si Senator Lacson. Kasi, originally, sumusulat sila para sila ay makalabas. Tapos yung iba sumusulat para sila daw ay nitong Christmas season, mag-Christmas man daw, man lang daw ng Noche Buena sa kanila.
Tagilid yun eh. Hindi ba alam natin tagilid yun? Baka mamaya mag-style. Kung bang nakakulong ka, pwede mong gawin yan. Makiusap ka sa court, makiusap ka sa judge na magpasko muna ako sa bahay ko, pwede yun? Oh, sa Senado pwede kasi hindi naman talaga sila nakakulong. Nakakulong sila sa Senado pero hindi yun yung piitan na pinaparusahan sila. Pinapaisip sila gabi-gabi kung ano yung mga kasalanan na ginawa nila. Sa Senado, gusto lang sabihin ng komite, makipag-participate kayo. Yun lang yun. Sila ng mga hinahanap natin ngayon na hindi na makita eh. Eh sa ang galing-galing na doon, hindi pa kami tapos sa kanila. Di ba? So, pinayagan ko na lang, sabi ko, pwede na lang magmisa sa loob ng Senado na pwede pumunta ang pamilya nyo. Pinagbilinan ko lang mabuti ako sa na higpitan ang security. Security para sa kanila at security rin para sa amin, sa Senado at saka sa mga kamag-anak nila. At saka mali yung chismis na na sinasabi nung nagkaroon daw ng sunog hindi raw pinalabas yung mga nakakontempt ha. Hindi pinalabas yun. Inalalayan yun. Okay, bintang ng bintang ha. For their safety din. Wala naman na gano'n na. Wala naman na kung baka guni-guni mo lang yan, Ping. Wala namang ganyang tuta. Wala namang ganyan na Baka lumakas. Oo. Thank you, FP. Thank you very much po. Wala. Okay, sige, thanks. Welcome. Kita-kits next time. Experience po si Ate Myla. Hey, sir. Okay, Sir, Myla. clarifications lang, sir. Sir, tama ba ako, sir, ng intindi na despite yung petition and issues raised dun sa program appropriations, paniniwala nyo, yung mga next, appropriations budgets, dapat meron pa rin tayong ganong item? Pag merong item na kailangan gawin o may mga project na kailangan gawin at walang pera, kailangan dun pa rin ilagay sa program. O ngayon, pagka siguro baka Kahit unconstitutional na, sabi ng Korte Suprema, dapat pa rin gawin yan. Kasi yaan ang libangan ng presidente niya yung unprogrammed appropriation. next year, basta gumanda ekonomiya natin. Oh. Maraming posibilidad after the third, siguro Kung umaasa pala tayo na gaganda ekonomiya natin, wag na tayo mangutang. Wag na tayo mangutang. Hintayin na lang natin. Nagumanda ekonomiya natin. Yun din pala projection Bolahan na naman. third or the fourth quarter. Very positive ang thinking ni Executive Secretary Ralph pati yung Department of Finance na si Secretary Dec. No. Pero ang anong tawag dito, meron akong nabasang article yung isang financial institution sa ibang bansa. Hindi yun yung nakikitang projection dito sa taon na to sa ekonomiya. Ngayon, siyempre mga ni Marcos yan Sasabihin nila lahat ng makakabuti, makakapagpupugisan. Pigilan natin yan. Kung manggaling kay Ralph Recto o sa mga alter ego ni Marcos Jr. o sa executive department na yung projection gaganda ang ekonomiya ng ating bansa sa 2026. Dito ngayon 2026. Self-serving naman yun. Nagtoko. Tingnan na lang natin. Ngayon kung yan pala projection, huwag na tayo maghiram ng pera. Bihira. Very positive sila na yung third quarter and fourth quarter gaganda. But that will be the time na dinidebate namin yung budget. So kung maganda naman, ilagay na natin sa loob ng budget. Huwag na sa program. Pwedeng ganun. Pero kung wala pa rin, kulang na kulang, pero tingin natin kailangan natin itong ganitong project, pero walang pera, saan pa ang program mo ilalagay? Alam mo kasi naging masama ang thinking ng karamihan sa atin, karamihan ng mga kababayan natin. Pag nabanggit ang program. Kasi binastos nga yung program last year. Sinong bumastos? Escalera, sinong bumastos? Langya naman to si Pepsi. Ay, Pepsi. Hindi, parang gusto ko uminom ng Pepsi. Sinong bumastos? Di ba si Marcos Jr.? Di ba ang presidente mo? Binastos nila yung unprogrammed appropriation at ngayon sa 2026 naglagay sila ulit. Pero okay lang para sa'yo. Tapos gusto mo, respetuhin ka namin. Yun naman talaga ang dahilan nun At saka may mga ibang taon na medyo sumasabit-sabit siguro. Pero ang totoo nun, maliwanag
ang inilalagay sa program ay mga project na gustong gawin ng gobyerno pero walang pambayad. Alright? Anong ginawa last year? Objekto ng gobyerno na walang pambayad pero gustong gawin, inilagay sa program. At yung program na legacy infrastructure ng presidente, may gustong ospital sa heart center, yung National Children's Hospital, at saka yung isa pa cancer institute na gustong gawin sa Clark, yung mga project na mga gano'n, inilagay sa unprogrammed. Kaya naging masama ang tingin ng tao sa unprogrammed eh. Kasi yung unprogrammed na program, nilagay doon sa program eh. Last year. Sir, Diba? Iba naman yung ngayon, iba talaga, pag ang tunay na paggamit ng unprogrammed, ay gustong project ng gobyerno pero walang pambayad. So ilagay mo na lang muna sa unprogrammed kasi hindi mailalagay doon. At makakaagaw sa mga proyekto ng gobyerno na importante. Yun. Nakita nyo, nung binaliktad, sama na nangyari last year, di ba? Yeah. Sir, tama Yeah. sir, no? Yung basis lagi sir no unprogram appropriations, yung budget law, walang ibang law na para magja-justify para sa unprogram allocations. Wala. Talaga within the budget lang talaga. Within the budget na talaga yun. Okay, sige sir. Thank you sir. Sir, last lang sir, dun sa kay Senator Bato sir, yung sabi niyo you were trying to you were trying to reach out to him. Ano sana sir yung purpose kung bakit kayo nagte-text sa kanya? Nung una, tinatanong ko yung chairmanship, vice chairmanship niya sa budget. Gusto kong tanungin. The one before that, nagkakamustahan lang kami. Kinakamusta ko naman sila kasi meron kaming group chat ng buong 24 senators hindi siya nagre-respond. So, tinext ko siya ng separate. Nangangamusta lang ako kasi nung isang araw, hindi naman isang araw, mga 2 months ago, si Shara was with Nancy De La Rosa at nasa Jensen sila. So, maraming kwento si Shara sa akin, nakakatuwa, maganda yung pagsasama nila ni Nancy. Tapos, so tinetext ko si Ronald, si Senator Ronald, para para kamustahin at saka pasalamatan ko siya na ang ganda ng samahan nung asawa niya at saka nila Shara, pati mga anak niya, gano'n. Yun, ganun yung mga text ko. Mga 2 or 3 times 3 times ako nag-text sa kanya. Pero I never received any reply. Last sir yan, late last year, no? Yung last text niya is 2 months ago. Tama ba sir? Or? Hindi. Mga 2 months ago yung mga pinag-uusapan natin mga text ko. Pero the last text ko was before the BICAM. Okay. Sir, Before the BICAM. since medyo matagal na din sir siyang wala sir kayo, hindi talaga kayo nag-inquire kung ano yung plano niya dun sa sa attendance niya, sa mga trabaho niya, like halimbawa in chairmanship niya, yung other tasks niya, or satisfied na kayo na for as long as nagagawa niya kahit offline or online yung mga submissions? Oo kasi marami naman kami mga nakasama nung araw pa hanggang ngayon na gano'n naman talaga Hindi porke hindi pumapasok hindi umaagantanda rin opisina. Umaandar opisina Si Laila gano'n nung araw. Si Sally Trillanes gano'n din nung araw. Hindi, dapat tanong yan si si Senator Bato de la Rosa. Ayun na nga mga kababayan, bobulayan lang ho tayo nitong si Escalera, ay titigil ko na to. Tapusin na natin ang kalokohan na to. So guys, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Huwag po kayo basta-basta magpabula sa mga kabalbalan ng mga politiko sa ating bansa. Masisira ho ulo nyo sa mga... Tayo dito, hindi ho tayo politiko. Wala ho tayong inaasam na pwesto sa politika.
Ang atin lang ho dito, kung anong nakita natin sa bansa natin, kung ano yung... Kung mali ako, wala namang problema. I-call out nyo ako dyan. Wala namang problema. Okay lang yan. Ano yan, ika nga, di ho tayo martial dito sa PH Update. Sabihin nyo na mali ako, babasahin ko yan. Walang problema. At kung mali ako, i-admit ko yan. Isasama ko yan sa susunod na video. Sasabihin ko, didiretsuhin ko na mali ako. Pero base sa aking nakikita, maraming mali sa mga prinsipyo, paliwanag nitong si Boy Uban, Tuta Soto. Pag-ingat ko kayo lahat, lalo na sa mga siraulo sa pamahalaan natin Pilipinas.